Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok sa San Clemente, naninirahan ang isang magsasakang halos hindi na makabangon sa bigat ng kanyang kapalaran. Ang kanyang pangalan ay Roberto. Payat, maitim sa araw, at may mga palad na magaspang sa kakahawak ng araro at asarol. Si Roberto ay kilala sa baryo bilang masipag ngunit malas. Kahit anong sipag ang ibuhos niya sa kanyang maliit na lupang sinasaka, tila laging may sumisira sa kanyang ani. Minsan ay uod, minsan ay tagtuyot, at kung minsan na may bigla ang baha mula sa bundok. Para bang may kamay na hindi nakikita na laging pumipigil sa kanyang pagahon. Mag-isa lamang siya sa kanyang kubo na yari sa pawid at kawayan. Matagal nang yumao ang kanyang mga magulang, at ni hindi siya nagkaroon ng sariling pamilya. Sa gabi, ang tanging kasama niya ay ang huni ng kuliglig at ang malamlam na ilaw ng gasera. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang tinatapos ni Roberto ang pag-aayos ng kanyang mga gamit matapos ang buong araw na pagbubungkal, may napansin siyang kakaiba. Ang hangin ay biglang tumahimik. Hindi karaniwang katahimikan, kundi yung tipong parang may nagmamasid. Napahinto siya sa paghigop ng tubig mula sa kanyang basong lata. Unti-unti niyang ibinaba ang baso at tumingin sa may pintuan ng kanyang kubo. May marahang katok. Hindi malakas, hindi rin mahina. Sapat lang para marinig sa gitna ng katahimikan. Napakunot ang noo ni Roberto. Walang kapitbahay na ganito kalayo sa kanyang bukid na pupunta sa ganitong oras ng gabi. At kung meron man, tiyak na tatawag muna ito sa kanyang pangalan. Muling kumatok. Dahan-dahang tumayo si Roberto at kinuha ang kanyang lampara. Sa bawat hakbang papunta sa pinto, ramdam niya ang kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang batok. Pagbukas niya ng pinto, halos mabitawan niya ang lampara. Sa may paanan ng hagdan ng kanyang kubo ay may nakatayong maliit na nilalang. Isang duwende. Kasing laki lamang ito ng batang 3 taong gulang, ngunit malinaw na hindi ito tao. Maputla ang balat nito, matulis ang tenga, at ang mga mata ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakagugulat. May dala itong sanggol. Ang maliit na nilalang ay maingat na nakayakap sa isang balot na tila may buhay sa loob. Bahagyang gumalaw ang kumot, at doon natiyak ni Roberto may batang nasa loob. Nanuyo ang lalamunan ng magsasaka. Anong kailangan mo? Paos niyang tanong. Hindi agad sumagot ang duwende. Tumingala muna ito kay Roberto, at sa unang pagkakataon, napansin ng magsasaka ang kakaibang lungkot sa mga mata ng nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang duwende sa tinig na manipis ngunit malinaw. Roberto, ikaw ang napili. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Roberto. Ha? Paano mo alam ang pangalan ko? Hindi sumagot ang duwende sa tanong. Sa halip, dahan-dahan itong umakyat sa unang baitang ng hagdan, hawak pa rin ang sanggol. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Roberto. Makinig ka, sabi ng duwende. Ang batang ito, nasa panganib. Napatingin si Roberto sa sanggol. Bahagyang gumalaw ang maliit na katawan sa loob ng kumot, at may mahina itong ungol tulad ng isang normal na sanggol. Bakit sa akin mo dinala? Tanong ni Roberto, pilit pinipigilan ang takot. Huminga ng malalim ang duwende, o kung ano man ang katumbas ng paghinga nito. Dahil ikaw ang may pusong hindi sakim. Natahimik si Roberto. Maraming beses na siyang tinawag na malas, mahirap at kawawa. Ngunit hindi pa siya kailanman tinawag na may mabuting puso. May mga nilalang na naghahanap sa batang ito, dugtong ng duwende. Kapag nakuha nila siya, hindi na siya mabubuhay. Lalong kumunot ang noo ni Roberto. Ano bang bata yan? Anak mo ba? Sa unang pagkakataon, nagbago ang anyo ng duwende. May dumaan na anino sa mukha nito. Tila sakit, tila takot. Hindi siya basta bata.
Biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid ng kubo. Napatayo ng tuwid si Roberto. May kakaiba na naman siyang naramdaman. Parang may ibang presensya sa dilim ng bukirin. Dahan-dahang napalingon ang duwende sa likuran ni Roberto sa direksyon ng madilim na palayan. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi na sila naghintay. Nanigas ang batok ni Roberto. Sa sino? Bulong niya. Mahigpit na niyakap ng duwende ang sanggol at muling tumingin kay Roberto. Ngayon ay may halong desperasyon ang mga mata nito. Pakiusap. Itago mo siya. Bago pa makapagsalita si Roberto, biglang umiyak ang sanggol. Mahina ngunit malinaw sa tahimik na gabi. At kasabay nito, may gumalaw sa dilim ng bukid. Humigpit ang hawak ni Roberto sa lampara. Dahil sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niyang ang simpleng buhay magsasaka niya ay malapit ng mabago. Magpakailanman. Nanatiling nakapako ang mga mata ni Roberto sa madilim na palayan sa harap ng kanyang kubo. Ang dating payapang bukirin na kanyang nakasanayan ay tila nag-iba ng anyo sa ilalim ng liwanag ng buwan. May gumagalaw doon. Hindi hangin. Hindi hayop. May presensyang mabigat, mabagal, at tila nagmamasid. Unti-unting umatras si Roberto papasok ng kubo, ngunit hindi niya isinara ang pinto. Hindi niya alam kung bakit. Marahil ay dahil ayaw niyang mawalan ng tanaw sa kung anumang naroon sa dilim. Sa may paanan ng hagdan, mahigpit pa ring yakap ng duwende ang sanggol. Pumasok ka, pabulong na sabi ng nilalang. Parang may sariling isip ang mga paa ni Roberto. Dahan-dahan siyang umurong hanggang tuluyang makapasok ang duwende sa loob ng kubo. Isinara niya ang pinto, ngunit ang kaba sa dibdib niya ay lalo lamang lumakas. Tahimik ang paligid. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nakapagpapaluwag, bagkus ay lalo lamang nakapagpapabigat ng pakiramdam. Maingat na inilapag ng duwende ang sanggol sa ibabaw ng lumang banig ni Roberto. Bahagyang gumalaw ang bata sa kamuling na tahimik. Ngayon lamang napagmasdan ni Roberto ng mabuti ang sanggol. Maputi ang balat nito, halos kumikinang sa liwanag ng gasera. Ang buhok ay manipis, ngunit tila may bahagyang gintong kinang. At kahit mahimbing ang tulog, may kakaibang aura na nakapalibot sa bata. Hindi nakakatakot, ngunit hindi rin pangkaraniwan. Napailing si Roberto. Ano ba talaga ang batang to? Mahinang tanong niya. Tumahimik sandali ang duwende bago sumagot. Isang bata na hindi dapat makita ng masasamang nilalang. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko, maring sabi ni Roberto kahit nanginginig pa rin ang kanyang boses. Bakit ako? Dahan-dahang tumingin sa kanya ang duwende. Dahil ikaw lang ang hindi nila pinaghihinalaan. Napatigil si Roberto. Anong ibig mong sabihin? Matagal ka na naming binabantayan, sagot ng duwende. Sa baryong ito, maraming pusong madaling masilaw sa kapangyarihan at ginto. Ngunit ikaw, kahit gutom, kahit kapos, hindi ka kailanman nagnasa sa hindi iyo. Napayuko si Roberto. Hindi niya alam kung papuri ba iyon o panibagong pasanin. Biglang, may kumalabog sa labas. Sabay na patingin ang dalawa sa pinto. Mabigat, mabagal, parang may tumapak sa tuyong pilapil. Isang hakbang, isa pa. Nanlamig ang likod ni Roberto. Hindi na yon basta pakiramdam. May kung sino sa labas. Mabilis na tumayo ang duwende. Sa unang pagkakataon, nakita ni Roberto ang takot na malinaw sa mukha ng nilalang. Mas mabilis sila kaysa inaasahan ko. Sinong sila? Bulong ni Roberto. Hindi sumagot ang duwende. Sa halip, mabilis nitong kinuha ang kamay ni Roberto at inilagay roon ang isang maliit na bagay. Isang anting-anting. Maliit na bilog na tila yari sa lumang pilak, may nakaukit na mga simbolong hindi maintindihan ni Roberto. Isuot mo yan, sabi ng duwende. Huwag mong aalisin kahit anong mangyari.
Nanginginig na isinabit ni Roberto ang anting-anting sa kanyang leeg. Sa mismong sandaling dumikit ito sa kanyang balat. May dumaloy na kakaibang init sa kanyang dibdib. Napasinghap siya. Ano? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Dahil sa labas ng kubo, may aninong dumaan sa bintana. Hindi malinaw ang hugis. Ngunit siguradong hindi tao. Mahaba ang mga braso. At tila nakayuko habang gumagalaw. Napatakip ng bibig si Roberto. Samantalang ang duwende ay mahigpit na nakatitig sa pinto. Handang-handang tila may darating na mas masama pa. Mahinang umiyak ang sanggol sa banig. At sa gabing iyon, unang beses na naisip ni Roberto na baka ang simpleng buhay niya sa baryo ay tuluyan ng nagwakas. Hindi gumalaw si Roberto, ni hindi siya halos huminga habang nakatitig sa aninong dumaan sa bintana ng kanyang kubo. Pakiramdam niya ay parang may malamig na kamay na dahan-dahang pumipisil sa kanyang puso. Ang duwende ay nanatiling tuwid ang tindig. Ang maliliit nitong mata ay nakapako sa pinto. Muling umiyak ang sanggol. Mahina ngunit sapat upang lalo pang sumikip ang dibdib ni Roberto. Patahimikin mo siya. Pabulong ngunit mariing sabi ng duwende. Agad lumapit si Roberto sa banig. Hindi siya sanay magbuhat ng sanggol, ngunit maingat niyang kinuha ang bata sa kanyang mga bisig. Nakapagtataka, pagkahawak pa lamang niya, tila bahagyang kumalma ang sanggol. May kakaibang init na dumaloy sa kanyang mga palad. Napakunot ang noo niya. Bakit parang, hindi na niya natuloy ang bulong. Dahil sa labas, may marahang pagkaluskos sa dingding ng kubo. Parang may kung anong kumikiskis sa kawayan. Mabagal. Paikot. Napalunok si Roberto. Umalis ba sila? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang duwende. Ilang sandali pa itong nakinig sa kadahan-dahang umiling. Hindi pa. Nanikip ang dibdib ni Roberto. Hindi sila basta aalis. Dugtong ng duwende. Naaamoy nila ang bata. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang batok ni Roberto. Ano bang klaseng mga nilalang ang humahabol sa batang to? Sa unang pagkakataon, nagatubili ang duwende. Tila ayaw nitong sabihin, ngunit alam nitong wala na itong pagpipilian. Mga nilalang na matagal nang nagkukubli sa kabundukan, mahinang sabi nito, mga gutom sa kapangyarihan at sa dugo. Napahigpit ang yakap ni Roberto sa sanggol. Hindi ko kaya to, bulong niya. Isa lang akong magsasaka. Dahan-dahang lumapit ang duwende sa kanya. Alam ko, tumingala si Roberto. Pero minsan, patuloy ng duwende, ang pinipili ng tadhana ay hindi ang pinakamalakas, kundi ang may pinakamatibay na puso. Natahimik si Roberto. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa gitna ng kanyang takot, may maliit na bahagi ng dibdib niya ang unti-unting tumitibay. Biglang, may malakas na pagkatok sa pinto. Isang beses, mabigat, napatalon si Roberto. Muling kumatok, mas malakas. At pagkatapos, isang boses, mahina, paos, halos pabulong mula sa labas. Roberto, nanigas ang buong katawan ng magsasaka. Kilalang kilala niya ang boses na iyon. Dahan-dahan siyang napalingon sa duwende. Nanlalaki ang mga mata. Si Mang Tino yon, bulong niya. Kapitbahay ko. Ngunit hindi gumalaw ang duwende. Sa halip lalo lamang tumalim ang tingin nito sa pinto. Huwag mong bubuksan, napalunok si Roberto. Pero, muling nagsalita ang boses sa labas, ngayon ay mas malinaw. Roberto, tulungan mo ako. Nanlamig ang dugo ni Roberto dahil may kakaiba. Ang kubo niya ay nasa gitna ng bukirin, malayo sa bahay ni Mang Tino. At higit sa lahat, 3 buwan nang patay si Mang Tino.
Unti-unting nanginig ang kamay ni Roberto habang yakap ang sanggol. Sa labas ng pinto, muling kumatok ang kung sino man. Mas mabagal, mas mabigat. At sa pagkakataong iyon, alam na ni Roberto na kung ano man ang nasa labas ng kanyang kubo, hindi iyon ang kapitbahay niya. Nanatiling nakatitig si Roberto sa pinto. Ang bawat katok mula sa labas ay tila dumadagundong sa loob ng kanyang dibdib. Mahigpit ang yakap niya sa sanggol at ramdam niya ang bahagyang panginginig ng maliit na katawan nito. Muling nagsalita ang boses sa labas. "Roberto, buksan mo. Ako to." Halos hindi makagalaw ang magsasaka. Kilalang kilala niya ang tinig, ang paos na himig, ang mabagal na paraan ng pagsasalita. Eksaktong-eksakto. Parang buhay na buhay si Mang Tino sa labas ng kanyang kubo. Ngunit malinaw sa kanyang alaala ang araw na ibinaon nila sa lupa ang matandang kapitbahay. Siya mismo ang tumulong maghukay ng libingan. Dahan-dahang umiling ang duwende. Nililin lang kanila. Napapikit sandali si Roberto. Pinilit niyang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Paano nila nagagawa yon? Bulong niya. Mahina ang sagot ng duwende. Marami silang paraan. Ang ilan sa kanila, kayang hiramin ang tinig ng patay. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ni Roberto. Sa labas, biglang tumigil ang katok. Sumunod ang katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Unti-unting napalapit si Roberto sa pinto, ngunit agad siyang hinawakan ng duwende sa pulsuhan. "Huwag!" Huminto siya. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, may dahan-dahang pagkaluskos sa mismong dingding ng kubo. Hindi na ito sa may pinto. Umiikot na. Parang may kung anong gumagapang sa paligid ng kanyang bahay. Napalunok si Roberto. Hindi sila makapasok, bulong ng duwende. Hindi hanggat suot mo ang anting-anting. Automatikong hinawakan ni Roberto ang maliit na bilog sa kanyang leeg. Mainit pa rin ito sa kanyang balat, tila may sariling pintig. Biglang, may mahinang halakhak sa labas. Hindi ito kay Mang Tino. Mas manipis, mas magaspang, at may halong gutom. Nanindig ang balahibo ni Roberto. Alam na nila, mahinang sabi ng duwende. Anong alam nila? Nanginginig na tanong ni Roberto. Dahan-dahang tumingin ang duwende sa sanggol na nasa bisig niya. Na nasa iyo ang bata. Sa mismong sandaling iyon, malakas na kumalabog ang isang bahagi ng dingding ng kubo. Napaatras si Roberto. Isa pang kalabog, mas malakas. May kung anong tumama mula sa labas. Parang sinusubukang pasukin ang kubo. Mahigpit na napapikit si Roberto. Hindi ako handa sa ganito, bulong niya. Ngunit nang muling umiyak ang sanggol sa kanyang mga bisig, mahina, inosente. May kung anong nagbago sa loob niya. Dahan-dahan siyang tumuwid. Mas humigpit ang hawak niya sa bata. Hindi ko sila papayagang makuha ka. Mahina ngunit buo niyang sabi. Sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti ang duwende. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagtagal. Dahil sa labas ng kubo, may kung anong mahaba at maitim ang unti-unting dumaan sa siwang ng kawayan. Isang manipis na daliring hindi pantao. At dahan-dahan itong gumalaw. Papasok. Parang tumigil ang mundo ni Roberto. Nakatitig siya sa siwang ng kawayan kung saan unti-unting pumapasok ang maitim at mahaba na daliri. Hindi iyon tulad ng kamay ng tao. Masyadong payat, masyadong mahaba at tila nangingitim na parang nababad sa lupa at dugo. Napaatras siya ng isang hakbang ngunit hindi niya binitiwan ang sanggol. Duwende, paos niyang bulong. Nakakapasok sila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Roberto ang seryosong pag-aalala sa mukha ng maliit na nilalang. Hindi dapat, mabilis nitong sabi. Malakas ang harang ng anting-anting.
Ngunit habang nagsasalita ito, lalo pang sumiksik papasok ang maitim na daliri. Kumiskis ito sa kawayan at may narinig si Roberto na parang mahinang ungol mula sa labas. Tila may natutuwa. Biglang uminit ang anting-anting sa leeg ni Roberto. Napasinghap siya. "Anong? Ilapit mo ang bata sa dibdib mo," utos ng duwende. Hindi na nagtanong si Roberto. Mahigpit niyang idinikit ang sanggol sa kanyang dibdib. Sa mismong sandaling iyon, mas lalong uminit ang anting-anting, ngunit hindi na masakit. Sa halip, parang may dumadaloy na lakas sa kanyang katawan. Napansin niya, ang maitim na daliri ay biglang nanginig. Unti-unti itong umatras. May sumunod na mahinang ungol mula sa labas. Ngayon ay halatang may inis at galit. Hindi nakapaniwala si Roberto. Umatras siya. Bahagyang tumango ang duwende. Gumagana ang anting-anting, pero sinusubok nila ang hangganan. Napalunok si Roberto. "Ilan sila?" Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa bintana at sumilip sa siwang. Pagbalik nito kay Roberto, mas mabigat na ang itsura ng mukha nito. Hindi lang isa. Nanlamig ang dugo ni Roberto. Sa labas, muling umikot ang pagkaluskos sa paligid ng kubo. Ngayon ay mas marami na. Parang may ilang nilalang na gumagala sa palayan, paikot-ikot, naghahanap ng paraan. Biglang umiyak ang sanggol. Mas malakas kaysa kanina. At kasabay noon, may sabay-sabay na paggalaw sa labas. Parang may mga paa na tumakbo sa tuyong pilapil. Napatayo ng tuwid ang duwende. Mas lalo silang ginugutom ng iyak niya. Mahina nitong sabi. Halos mataranta si Roberto. Anong gagawin ko?" Saglit na nag-isip ang duwende, saka mabilis na nagsalita. "May asin ka ba?" Napakurap si Roberto. "Meron. Sa kusina." "Dalhin mo rito. Bilisan mo." Kahit nanginginig, agad kumilos si Roberto. Hindi niya binitiwan ang sanggol habang mabilis na tinungo ang maliit niyang kusina. Kinuha niya ang supot ng asin na nakasabit sa dingding at dali-daling bumalik. Inabot niya iyon sa duwende. Mabilis itong kumilos. Kumuha ito ng isang dakok ng asin at nagsimulang magbudbod sa sahig. Paikot sa banig, sa pinto at sa mga bintana. Habang ginagawa nito iyon, may mahihinang bulong itong sinasambit na hindi maintindihan ni Roberto. Unti-unting bumigat ang hangin sa loob ng kubo. At sa labas, biglang tumigil ang paggalaw. Parang may biglang napigil. Napahinga ng bahagya si Roberto. Ngunit hindi pa siya tuluyang nakakalma. Dahil sa gitna ng katahimikan, may isang boses na muling umalingaw-ngaw mula sa palayan. Mas malinaw. Mas malapit. At hindi na nito ginaya ang tinig ni Mang Tino. Sa halip, ito ay malamig at puno ng galit. "Hindi ka namin titigilan, Roberto." Tuluyang nanigas ang magsasaka dahil malinaw na malinaw. Alam ng mga nilalang ang kanyang pangalan. Matagal na walang nagsalita sa loob ng kubo. Nakatayo si Roberto, pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Mahigpit ang yakap niya sa sanggol at ang anting-anting sa kanyang leeg ay patuloy na may banayad na init. Parang buhay. Sa labas, nananatili ang mabigat na katahimikan. Ngunit alam nilang dalawa, hindi pa tapos ang panganib. Dahan-dahang umupo ang duwende sa gilid ng banig, tila saglit na nanghina. Ngayon lamang napansin ni Roberto kung gaano kaputla ang nilalang. Hanggang kailan sila maghihintay? Mahinang tanong ng magsasaka. Tumingin ang duwende sa kanya. Hindi sila madaling sumuko. Napabuntong hininga si Roberto. Tila may mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. "Hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung sino ang batang to." Mariin ngunit mababang sabi niya. "Kung buhay ko at bahay ko ang nakataya, may karapatan akong malaman." Saglit na tumahimik ang duwende. Ang liwanag ng gasera ay kumurap at ang anino ng maliit na nilalang ay tila sumayaw sa dingding ng kubo.
Sa wakas, nagsalita ito. Ang batang hawak mo ay hindi pangkaraniwan. Mas humigpit ang hawak ni Roberto. Kanina mo pa sinasabi yan. Dahan-dahang tumayo ang duwende at lumapit sa kanya. Maingat nitong tinanggal ang bahagyang nakabalot na tela sa mukha ng sanggol. At sa unang pagkakataon, nakita ni Roberto ng malinaw ang bata. Napasinghap siya. Ang sanggol ay may mapayapang mukha, ngunit sa gitna ng noo nito ay may napakaliit na marka. Hugis bituin. Halos hindi mapansin kung hindi tititigan ng mabuti. Ano yan? Bulong ni Roberto. Mahina ang sagot ng duwende. Iyan ang tatak ng mga tagapagmana. Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Tagapagmana ng ano? Huminga ng malalim ang duwende na para bang mabigat ang bawat salitang lalabas. Ang kapangyarihang matagal nang hinahanap ng mga nilalang sa kabundukan. Parang lalong bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Kapangyarihan? Ulit ni Roberto. Tumango ang duwende. Kapag lumaki ang batang ito, magkakaroon siya ng kakayahang magbukas at magsara ng mga daanang hindi nakikita ng karaniwang tao. Hindi agad nakaimik si Roberto. Hindi niya lubos maunawaan, ngunit sapat na iyon para lalo siyang kabahan. Kaya nila siya hinahabol? Oo. Para patayin? Bahagyang nagatubili ang duwende bago sumagot. Mas masahol pa. Nanlamig ang dugo ni Roberto. Biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang mga bisig. Bahagyang dumilat ang bata, at sa loob ng isang iglap, tila may kumislap na kakaibang liwanag sa mga mata nito. Napaatras si Roberto. Nakita mo yon? Tahimik na tumango ang duwende. Unti-unti nang nagigising ang kapangyarihan niya. Napayuko si Roberto, tila nahihilo sa dami ng nangyayari. Bakit ako? Bulong niya. Bakit sa akin napunta to? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa dingding ng kubo at ipinatong ang maliit nitong palad sa kawayan. Parang may pinakikinggan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito ng mahina. Dahil may dugo ka ring hindi mo alam. Parang naputo lang paghinga ni Roberto. Ano? Ngunit bago pa makasagot ang duwende, biglang umuga ang buong kubo. Malakas. Marahas. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa bubong. Napatingala si Roberto, nanlalaki ang mga mata. At sa ibabaw ng pawid, may marahang paggapang. Mabagal. Mabigat at papalapit. Nanigas si Roberto. Ang marahang paggapang sa ibabaw ng pawid ay malinaw na malinaw sa kanyang pandinig. Hindi iyon tulad ng daga o pusa. Mas mabigat, mas maingat, at tila sinasadya ang bawat galaw. Mahigpit niyang niyakap ang sanggol. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay muling uminit. Ang duwende ay napatingala rin. Ang maliliit nitong mata ay kumikislap sa tensyon. Hindi sila makapasok sa ibaba, bulong nito. Kaya sa itaas sila sumusubok. Napalunok si Roberto. Makakapasok ba sila sa bubong? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, mabilis itong kumilos. Lumapit ito sa gitna ng kubo at kumuha ng isa pang dakok ng asin mula sa supot. Lumapit ka rito, utos nito. Sumunod si Roberto, kahit nanginginig ang tuhod. Tumayo siya sa tabi ng duwende habang hawak ang sanggol. Sa ibabaw ng pawid, may bahagyang pagyuko. Parang may mabigat na katawan na dumidiin. Unti-unting may nalaglag na tuyong hibla ng pawid mula sa kisame. Napatitig si Roberto ron. May anino na unti-unting lumilitaw sa ibabaw ng pawid. Nakaharang sa liwanag ng buwan. Mahaba at tila nakadapa. Napasinghap si Roberto. Duwende! Mabilis na nagbudbod ang duwende ng asin sa sahig sa gitna ng kubo. Bumubuo ng bilog. Pumasok ka sa loob, sabi nito.
Agad na humakbang si Roberto papasok sa bilog ng asin. Pagkapasok niya, tila may manipis na hangin na umikot sa paligid nila, banayad ngunit malinaw ang pagbabago. Sa itaas, biglang kumiskis ang kung anuman sa bubong. Mas malakas, mas agresibo. At pagkatapos, may matalim na bagay ang dahan-dahang sumundot pababa sa pawid. Isang kuko, mahaba, maitim, at malinaw na hindi sa tao. Napaatras si Roberto kahit nasa loob siya ng bilog. Unti-unting lumusot ang dulo ng kuko sa pagitan ng pawid na para bang sinusubukang butasin ang bubong. Hindi sila makakapasok basta-basta, bulong ng duwende, kahit ramdam ang tensyon sa boses nito. Pero malalakas ang mga yan. Biglang sumigaw ang sanggol. Mas malakas kaysa dati. At sa mismong sandaling iyon, marahas na bumaon ang kuko sa pawid. May napunit na bahagi ng bubong. Napamura si Roberto sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi na sila naglalaro, sabi ng duwende. Muling bumaba ang kuko. Ngayon ay mas malalim, mas pilit. Unti-unting may maliit na butas na nabuo sa bubong. At sa siwang na iyon, may sumilip. Isang mata, mapula, gutom. Tuluyang nanlamig ang dugo ni Roberto. Ang nilalang sa bubong ay malinaw na nakatitig sa kanila. At sa unang pagkakataon, dahan-dahang ngumiti ang duwende. Ngunit hindi iyon ngiti ng tuwa, kundi ng paghahanda. Roberto, mahina nitong sabi, oras na para tumibay ang loob mo. Masuminit ang anting-anting sa dibdib ni Roberto. At sa labas ng bilog ng asin, may kung anong mabigat ang marahang bumagsak mula sa bubong. Hindi pa man lubusang nakakahinga si Roberto ay narinig na niya ang mabigat na paglapag sa labas ng kubo. Isang malakas na dagundong sa lupa. Sumunod ang katahimikan, ang nakakapangilabot na katahimikang tila may nag-aabang. Mahigpit ang kapit ni Roberto sa sanggol. Ang maliit na katawan nito ay mainit sa kanyang dibdib at ang anting-anting sa kanyang leeg ay halos nagliliyab sa init. Sa gitna ng kubo, nanatiling buo ang bilog ng asin. Ngunit sa labas nito, may marahang paghakbang. Isa, dalawa, paikot. Parang sinisiyasat sila. Hindi humihinga si Roberto habang nakatitig sa pinto. Unti-unting may aninong gumuhit sa ilalim ng siwang ng kahoy. Mababa, mahaba, at hindi pangkaraniwan ang galaw. Lumapit sila, bulong ng duwende. Hindi ba sila tatablan ng asin? Paos na tanong ni Roberto. Tatablan, sagot ng duwende. Pero sinusukat nila kung hanggang saan ang kaya nilang lapitan. Sa labas ng pinto, may marahang kalmot. Mabagal. Parang may matulis na bagay na sinusubukang tuklapin ang kahoy. Napapikit sandali si Roberto. Hindi ko kakayanin to, bulong niya. Ngunit bago pa siya tuluyang panghinaan, biglang kumislap ang anting-anting sa kanyang dibdib. Hindi na ito simpleng init. May mahinang liwanag na sumingaw mula rito. Napasinghap si Roberto. Duwende! Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagsalita ang maliit na nilalang. Ngayon ay mas matatag. Mas marin. Makinig ka sa akin, Roberto. Huwag kang matakot. Napatingin siya rito. Ang anting-anting na suot mo, hindi basta proteksyon. Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Kung hindi... ano? Saglit na tumingin ang duwende sa sanggol, saka muling bumaling sa kanya. Iyan ay susi. Nanikip ang dibdib ni Roberto. Susi sa ano? Hindi na ito nasagot agad. Dahil sa mismong sandaling iyon, biglang tumigil ang pagkalmot sa pinto. Sumunod ang mabigat na katahimikan. Napatingin ang duwende sa sahig. Napabuntong hininga ito ng mabigat. Huli na. Nanlamig ang dugo ni Roberto. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang itinaas ng duwende ang tingin nito sa dingding sa likuran ni Roberto.
Hindi lang sila sa harap. Unti-unting napalingon si Roberto at doon, sa mismong likod ng kubo, may bahagi ng kawayan na unti-unting umumbok papaloob. Parang may malakas na puwersang nagtutulak mula sa labas. Isa pang tulak. Mas malakas. May narinig na mahinang pagbitak ng kawayan. Napatayo ng tuwid si Roberto. Duwende! Mahigpit ang boses niya ngayon. Hindi na puro takot. May halo ng pagtitibay. Ngunit hindi pa tapos ang sorpresa. Dahil sa maliit na siwang na nabuo sa dingding. Unti-unting may sumilip na muka. Maputla. Mahaba ang panga. At ang mga mata ay kumikinang sa guta. Tuluyang nagbago ang gabi para kay Roberto. Dahil alam na niya, hindi na sapat ang pagtatago lamang. Hindi na umatras si Roberto. Nakatitig siya sa maputlang mukhang sumisilip sa siwang ng kawayan. Ang mga mata ng nilalang ay kumikislap sa gutom at galit, at ang manipis nitong mga labi ay dahan-dahang bumuka, tila naamoy ang sanggol sa kanyang mga bisig. Humigpit ang hawak ni Roberto. Ang takot ay naroon pa rin, nanginginig sa kanyang mga buto. Ngunit sa ilalim nito, may unti-unting tumitibay. Duwende, mahina ngunit buo niyang sabi. Anong dapat kong gawin? Sa unang pagkakataon, may bakas ng pag-asa sa mukha ng maliit na nilalang. Hindi na sapat ang magtago. Sagot nito. Kailangan mong paatrasin sila. Napasinghap si Roberto. Ako? Tumango ang duwende. Ang anting-anting mo ay hindi lang panangga, kaya nitong magtaboy. Kung may lakas ang loob ng may suot. Muling uminit ang anting-anting sa dibdib ni Roberto, na parabang tumutugon sa sinabi ng duwende. Sa dingding, mas lumaki ang bitak. Unti-unting sumiksik papasok ang mahabang mga daliri ng nilalang. Kumiskis ang mga kuko nito sa kawayan, nagiiwan ng malalalim na gasgas. Mahinang umiyak ang sanggol, at tila lalo pang nabaliw ang nilalang sa labas. Napapikit si Roberto sandali. Sa isip niya ay naglaro ang mga alaala, ang mga araw ng gutom, ang paulit-ulit na pagkabigo sa bukid, ang mga gabing mag-isa siyang nakatingin sa dilim. Wala na siyang ibang maaasahan. Wala ring ibang lalaban. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Mas matigas na ang tingin niya ngayon. Sabihin mo sa akin kung paano, sabi niya sa duwende. Mabilis ang tugon nito. Itaas mo ang anting-anting. Ilapit mo sa siwang at huwag kang magdadalawang isip. Huminga ng malalim si Roberto. Sa isang kamay ay hawak niya ang sanggol. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting sa kanyang leeg. Unti-unti niya itong itinaas. Sa labas ng dingding, napansin ng nilalang ang galaw niya. Biglang tumalim ang tingin ng mapulang mga mata. At sa isang iglap, mas marahas nitong itinulak ang kawayan. May malakas na bitak. Ngunit huli na. Iniunat ni Roberto ang anting-anting patungo sa siwang. At sa unang pagkakataon, sumiklab ang liwanag mula rito. Hindi ito nakakasilaw, ngunit malinaw. Parang banayad na apoy na may sariling buhay. Napasinghalang nilalang. May sumunod na matinis na ungol mula sa labas. Unti-unting umatras ang maputlang mukha mula sa siwang. Parang nasusunog sa hindi nakikitang puwersa. Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Umatras siya. Hindi pa tapos, maring sabi ng duwende. At tama nga. Sa labas, may isa pang ungol. Isa pa. At isa pa. Parang mas marami ang nagtipon sa dilim ng palayan. Ang isa ay umatras. Ngunit ang iba ay paparating. Mas mabagal. Mas galit. Mahigpit na niyakap ni Roberto ang sanggol. Sa gabing iyon, tuluyan na niyang naunawaan. Ito pa lamang ang simula. Ang liwanag mula sa anting-anting ay unti-unting humina.
ngunit sapat na iyon upang umatras ang unang nilalang. Sa loob ng kubo, hingal na hingal si Roberto. Nanginginig pa rin ang kamay niyang may hawak sa anting-anting, ngunit ngayon ay may bagong tibay sa kanyang dibdib. Sa labas, hindi na tahimik. May maririnig na mahihinang ungol mula sa palayan, marami, magkakapatong at puno ng galit. Hindi sila umalis, nag-aabang lamang. Mahigpit na niyakap ni Roberto ang sanggol. Ang maliit na mukha nito ay payapa muli, tila walang kamalay-malay sa panganib na nakapalikit sa kanila. "Duwende," mahina niyang sabi. "Hindi tayo makakatagal dito kung ganito." Dahan-dahang tumango ang maliit na nilalang. "Tama ka." Napatingin si Roberto rito. "May isang lugar na hindi nila basta malalapitan," dugtong ng duwende, "pero kailangan nating umalis bago sumikat ang araw." Nanikip ang dibdib ni Roberto. "Ngayon na?" "Oo, kapag tuluyang dumami ang mga yan, kahit ang kubo mo ay hindi na magiging ligtas." Tahimik na napayuko si Roberto. Ang kubong ito ang tanging tahanang nakilala niya. Ang maliit na lupang sinasaka niya ang bumuhay sa kanya sa kabila ng hirap. Ngunit nang tumingin siya sa sanggol sa kanyang bisig, naglaho ang pag-aatubili. "Kung aalis tayo," sabi niya ng marahan ngunit buo, "sasama ako hanggang dulo." Bahagyang luminaw ang mga mata ng duwende. "Sigurado ka? Hindi na babalik sa dati ang buhay mo." Hindi na nag-isip si Roberto. Wala naman nang babalikan. Ilang sandali silang nagkatitigan. Pagkatapos ay tumango ang duwende, isang tahimik na pagtanggap. "Kung ganoon," sabi nito, "makinig kang mabuti." Lumapit ito kay Roberto at itinuro ang anting-anting. "Ingatan mo iyan. Hindi pa lubos ang nagigising na lakas nito sa'yo." "Bakit parang ako ang pinipili nito?" tanong ni Roberto. Saglit na nag-alinlangan ang duwende. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. "Dahil ang dugo mo ay may bakas ng mga bantay noon pa man." Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang umihip ang malamig na hangin sa labas. Sumunod ang sabay-sabay na ungol mula sa palayan. Mas malapit na, mas marami, mas gutom. Napatingin ang duwende sa pinto. "Wala na tayong oras." Mabilis itong kumilos. Binura nito ang isang bahagi ng bilog ng asin sa sahig. "Kapag lumabas tayo," sabi nito, "huwag kang hihiwalay sa akin. At kahit anong marinig mo sa dilim, huwag kang lilingon." Mahigpit na tumango si Roberto. Inayos niya ang balot ng sanggol sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang anting-anting. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, kusa siyang humakbang palapit sa pinto. Hindi na bilang isang takot na magsasaka, kundi bilang isang taong may panatang poprotektahan ng batang ipinagkatiwala sa kanya. Dahan-dahang binuksan ng duwende ang pinto. Sumalubong ang malamig na hangin ng madaling araw. At sa malayong bahagi ng palayan, may mga matang nagliliyab sa dilim. Nagsimula ang kanilang paglalakbay sa oras na iyon. At ang kapalaran ni Roberto ay tuluyan ng nagbago. Mabigat ang unang hakbang ni Roberto palabas ng kanyang kubo. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi iyon ang nagpatindig ng balahibo niya. Sa malayo, sa pagitan ng mga palay na kumikislap sa ilalim ng maputlang buwan, malinaw niyang nakikita ang mga matang nagliliyab sa dilim. Hindi bababa sa 5. Marahil ay higit pa. "Lakarin mo lang," mahinang sabi ng duwende habang nauuna ng kaunti. "Huwag kang titigil." Mahigpit na niyakap ni Roberto ang sanggol at nagsimulang maglakad pababa ng hagdan ng kanyang kubo. Sa bawat hakbang niya sa pilapil, ramdam niyang parang mas lumalapit ang mga presensyang nakapaligid sa kanila. May marahang kaluskos sa kaliwa. May mabigat na paghinga sa kanan. Ngunit hindi siya lumingon. Naalala niya ang bilin.
huwag lilingon. Unti-unting lumayo ang kubo sa likuran nila. Ang tanging tahanang nakilala niya. Saglit siyang kinurot ng lungkot, ngunit agad niya itong itinulak palayo sa isip. Mas mahalaga ang batang hawak niya. Mas mahalaga ang buhay. Gaano kalayo ang pupuntahan natin? Mahina niyang tanong. Sa paanan ng bundok, sagot ng duwende. May lugar doon na hindi nila basta mapasok. Habang naglalakad sila sa makitid na pilapil, napansin ni Roberto na unti-unting umiinit ang anting-anting sa kanyang dibdib. Hindi tulad kanina. Mas banayad. Parang gumagabay. Duwende, bulong niya. Parang may humihila sa akin. Bahagyang napalingon ang maliit na nilalang. Hindi humihila, sabi nito. Ginagabayan ka. Hindi na nakapagtanong pa si Roberto dahil sa gilid ng kanyang paningin. May mabilis na aninong dumaan sa pagitan ng mga palay. Napahigpit ang hawak niya sa sanggol. Sa likuran nila may marahang yabag na sumabay. Isaiah, 2, 3. Hindi na sila nagtatago. Nanunubok na. Bumibilis sila. Mahina ngunit matatag na sabi ng duwende. Kailangan nating magmadali. Pinilit ni Roberto na bilisan ang lakad kahit mabigat ang pakiramdam ng kanyang mga paa. Ang lupa sa pilapil ay basa at madulas, at ang dilim ng paligid ay tila lalong kumakapal habang papalayo sila sa kubo. Biglang, umiyak ang sanggol. Malakas. Mas malakas kaysa dati. At sa mismong sandaling iyon, may sumagot mula sa dilim. Isang mahabang ungol. Malapit na. Napahinto si Roberto sa gulat. Lakaad! Mariing utos ng duwende. Napakagatlabi si Roberto at muling kumilos. Ngunit huli na ang sandali ng pag-aalinlangan. Sa harap nila, sa mismong dulo ng pilapil, may unti-unting tumayong anino. Mataas, payat, at nakaharang sa kanilang daraanan. Unti-unting umangat ang ulo ng nilalang, at sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, kumislap ang mapupulang mata nito. Mahigpit na napahinto si Roberto. Dahil ngayon, may naghihintay na sa unahan nila. Napahinto si Roberto. Sa gitna ng makitid na pilapil, ang matangkad na anino ay nakaharang sa kanilang daraanan. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam na ramdam ang bigat ng presensya nito. Parang mismong hangin ang nagiging mabigat sa paligid. Mahigpit na niyakap ni Roberto ang sanggol. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay muling uminit. Sa unahan, dahan-dahang umangat ang ulo ng nilalang. At sa liwanag ng buwan, lumitaw ang mukha nito. Maputla, mahaba ang panga. At ang bibig ay bahagyang nakabuka, na parabang naamoy na nito ang hinahanap. Napasinghap si Roberto. Duwende! Paos niyang bulong. Ngunit ang maliit na nilalang sa tabi niya ay kalmado. Masyadong kalmado. Tumigil ka lang, mahina nitong sabi. Huwag kang uurong. Parang may malamig na tubig na dumaloy sa likod ni Roberto. Hindi ba tayo atras? Nanginginig niyang tanong. Hindi na maaari. Sa likuran nila may maririnig na namang paggalaw sa palayan. Napalingon ang pakiramdam ni Roberto. Hindi ang ulo niya, kundi ang kutob sa dibdib. Napapalibutan na sila. Huminga ng malalim ang magsasaka. Dahan-dahan niyang inilapit ang sanggol sa kanyang dibdib at hinawakan ang anting-anting. Sa unahan, gumalaw ang nilalang. Isang hakbang pasulong. Mahaba ang mga braso nito na halos sumasayad sa tuhod. Ang mga daliri ay matutulis at nangingitim, at ang mapupulang mata ay nakapako kay Roberto. May mahinang ungol na lumabas sa lalamunan nito. Gutom. Nagiba ang tibok ng puso ni Roberto. Takot pa rin. Oo, pero ngayon, may halong tapang. Ngayon, bulong ng duwende.
Hindi na nagatubili si Roberto. Itinaas niya ang anting-anting. Sa mismong sandaling tumapat ang maliit na bilog sa nilalang. Sumiklab ang liwanag. Mas maliwanag kaysa dati. Napaatras ang nilalang. Napasinghal ito. At ang katawan nito ay bahagyang napaurong sa pilapil. Ngunit hindi ito tuluyang umatras. Sa halip, lalo itong nagalit. Mabilis itong umusad pasulong, tila pilit nilalabanan ng puwersang pumipigil dito. Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Duwende, hindi siya tumitigil. Dagdagan mo ang loob mo, maring sabi ng duwende. Nararamdaman ng anting-anting ang takot mo. Napapikit si Roberto. Huminga siya ng malalim. Sa isip niya, naalala niya ang kubong iniwan. Ang mga taon ng paghihirap. Ang batang walang kalaban-laban sa kanyang mga bisig. Unti-unti. Humigpit ang hawak niya sa anting-anting. At sa unang pagkakataon, may salitang kusang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung saan nanggaling. Umatras ka. Kasabay ng mga salitang iyon, mas luminaw ang liwanag mula sa anting-anting. Sumiklab ito na parang buhay na apoy. Napaatras ang nilalang. Isa pang hakbang. Isa pa. Hanggang sa tuluyan itong umatras sa gilid ng pilapil. At sa loob ng ilang saglit, naglahong parang usok sa dilim. Nanlambot ang tuhod ni Roberto. Ngunit hindi pa tapos. Dahil mula sa likuran, may sabay-sabay na ungol ang umalingaungaw sa palayan. Mas marami, mas malapit, mas galit. Mahigpit na tumingin ang duwende sa daan paakyat ng bundok. Tumakbo na tayo. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabing iyon. Nagsimulang tumakbo si Roberto. Yakap ang batang maaaring magbago ng kapalaran ng kanilang mundo. Hindi na nagatubili si Roberto. Tumakbo siya sa makitid na pilapil. Yakap ng mahigpit ang sanggol sa kanyang dibdib. Sa unahan, mabilis na gumagalaw ang duwende. Maliit ngunit tila sanay sa landas kahit halos wala ng liwanag ang buwan. Sa likuran nila, may mga yabag na humahabol. Mabibigat. Marami. Hindi na nagtatago ang mga nilalang. Hinahabol na sila. Humahapdi ang dibdib ni Roberto sa hingal, ngunit hindi siya tumigil. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay patuloy na umiinit, parang nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang katawan. Malapit na ba tayo? Hingal niyang tanong. Hindi pa, sagot ng duwende habang patuloy sa pagtakbo. Pero papunta na tayo sa hangganan. Napakunot ang noo ni Roberto. Anong hangganan? Hangganan ng kanilang kapangyarihan. Bago pa siya makapagtanong, biglang may mabilis na aninong tumalon mula sa gilid ng palayan. Napahinto si Roberto sa gulat. Isang nilalang ang bumagsak sa harap nila. Mas maliit kaysa sa nauna, ngunit mas mabilis. Nakayuko ito, ang mga daliri ay nakabaon sa lupa, at ang mapupulang mata ay diretsong nakatitig sa sanggol. May mahinang pag-ungol itong inilabas. Hindi na naghintay ang duwende. Itapat mo! Sigaw nito. Agad itinaas ni Roberto ang anting-anting. Sumiklab ang liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad umatras ang nilalang. Sa halip, kumapang ito pakaliwa, umiikot, na para bang hinahanap ang puwang sa depensa. Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Duwende, umiikot siya. Matatalino na ang ilan sa kanila. Mabilis na sagot nito. Huwag mong ibababa. Masumigpit ang kapit ni Roberto sa anting-anting. Ramdam niyang nanginginig ang kanyang braso sa pagod, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Ang nilalang ay patuloy na umiikot. Palapit ng palapit. At sa likuran nila, may paparating pang mga yabag. Mas mabilis na ngayon. Mas marami. Biglang umiyak ang sanggol. At sa iglap na iyon, sumugod ang nilalang. Ngayon! Sigaw ng duwende. Hindi na nag-isip si Roberto.
Itinapat niya ng buo ang anting-anting at buong lakas na sumigaw. "Umatras ka!" Sumabog ang liwanag. Mas maliwanag kaysa lahat ng nauna. Napasinghal ang nilalang. Tumilapon ito paatras sa pilapil, gumulong sa putik, at sa loob ng ilang saglit ay naglaho sa dilim. Nanlambot ang tuhod ni Roberto, ngunit hindi pa siya pinayagang huminto. Hinila siya ng duwende sa manggas. "Takbo pa!" Muling kumilos si Roberto, kahit nananakit na ang kanyang mga binti. Sa unahan, unti-unti nang lumilitaw ang madilim na hulma ng kabundukan. Mas mataas, mas masukal, at tila may kakaibang katahimikan na nakapaligid doon. Ngunit sa likuran nila, ang mga ungol ay lalo pang lumalapit. At sa gabing iyon, malinaw kay Roberto na kahit may liwanag siyang hawak, ang dilim ay hindi basta sumusuko. Halos hindi na maramdaman ni Roberto ang kanyang mga paa. Ang bawat hakbang niya sa maputik na lupa ay mabigat, ngunit hindi siya tumigil. Sa unahan, malinaw na ang anyo ng kabundukan, madilim, masukal, at tila may sariling katahimikan na naiiba sa kapatagan. "Kaunti na lang," sabi ng duwende, kahit ramdam ang pagod sa tinig nito. Sa likuran nila, ang mga ungol ay patuloy na sumusunod. Mas malapit, mas mababa, mas gutom. Mahigpit na niyakap ni Roberto ang sanggol. Ang bata ay bahagyang gumagalaw sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito umiiyak, tila nararamdaman ang tensyon sa paligid. Biglang, huminto ang duwende. Napapreno rin si Roberto. "Nandito na tayo," mahina nitong sabi. Napatingin si Roberto sa paligid. Sa unang tingin, parang wala namang kakaiba. Isa lamang itong bahagi ng paanan ng bundok. May matataas na damo, ilang batong nakausli, at ang makapal na lilim ng mga punong kahoy. Ngunit maya-maya, may napansin siya. Ang hangin dito ay iba. Mas malamig, mas tahimik. Parang may manipis na tabing na hindi nakikita. "Anong lugar ito?" bulong ni Roberto. "Isang lumang hangganan," sagot ng duwende. "Dito nagsisimula ang lupang hindi nila basta mapasok." Bahagyang gumaan ang dibdib ni Roberto. Ngunit hindi iyon nagtagal. Dahil sa likuran nila, biglang tumigil ang mga yabag. Unti-unting napalingon si Roberto. Sa gilid ng kapatagan, sa may hangganan ng anino at liwanag, may mga hugis na unti-unting lumilitaw. Isa, dalawa, marami. Hindi na sila nagtatago. Ang mga nilalang ay nakahanay sa dilim. Ang mapupulang mata ay sabay-sabay na nakatitig sa kanila. Ngunit, hindi sila lumalapit. Parang may pumipigil. Napabuntong hininga ang duwende. Hindi sila makatawid ng basta. Bahagyang lumuwag ang balikat ni Roberto. Ngunit napansin niya, hindi umaalis ang mga nilalang. Naghihintay lamang. May mahinang ungol ang isa sa kanila. Mas mababa at mas galit kaysa sa iba. Parang babala o pangako. Unti-unting lumapit ang duwende kay Roberto at tumingin sa sanggol. "Kailangan pa nating umakyat," sabi nito. "Hindi pa ito ang pinakaligtas." Napakunot ang noo ni Roberto. "May mas ligtas pa?" Tumango ang duwende. "May isang lugar sa loob ng bundok. Doon lang sila tuluyang hindi makakalapit." Tahimik na tumingin si Roberto sa madilim na kabundukan. Pagod na siya. Ngunit nung sumilip siya sa mukha ng sanggol, muling tumibay ang loob niya. "Sige," mahina ngunit buo niyang sabi. Sa likuran nila, sabay-sabay na nagningas ang mga matang mapupula. Tahimik silang nagmamasid, naghihintay. At malinaw kay Roberto, hindi pa tapos ang habulan. Mabagal ngunit tuloy-tuloy ang pag-akyat ni na Roberto at ng duwende sa masukal na bahagi ng bundok. Ang lupa ay mabato at madulas, at ang makakapal na ugat ng mga puno
ay tila sumasabit sa paa sa bawat hakbang. Ngunit napansin ni Roberto, habang papaloob sila ng papaloob, unti-unting nawawala ang mabigat na presensyang humahabol sa kanila. Mas tahimik dito, mas malamig, at kakaiba ang hangin. Parang may lumang kapangyarihang natutulog sa paligid. Mahigpit pa rin ang yakap niya sa sanggol, ngunit ngayon ay mas maayos na ang kanyang paghinga. Malayo pa ba? Mahina niyang tanong. Kaunti na lang, sagot ng duwende. Nararamdaman mo ba? Napakunot ang noo ni Roberto. Sa una hindi. Ngunit pagkalipas ng ilang hakbang, may napansin siya. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay hindi na lamang umiinit. Ito ay bahagyang tumitibok. Parang may sariling pulso. Napahinto siya sandali. Duwende, bulong niya. Parang may tumatawag. Bahagyang napangiti ang maliit na nilalang. Oh, nararamdaman ka na ng lugar. Lalong kumunot ang noo ni Roberto. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, itinuro nito ang unahan. Sa pagitan ng makakapal na puno at nakalaylay na baging, unti-unting lumitaw ang bunganga ng isang kuweba. Malaki, madilim, at tila matagal nang hindi ginagalaw ng tao. Ngunit sa loob nito, may napakahinang liwanag. Napasinghap si Roberto. May tao ba dyan? Umiling ang duwende. Mas matanda pa sa tao ang lugar na iyan. Unti-unting lumapit si Roberto sa bunganga ng kuweba. Sa bawat hakbang niya, mas lumalakas ang tibok ng anting-anting sa kanyang dibdib. Lubdab, labdab, labdab. Parang tumutugon sa kung anong nasa loob. Pagdating nila sa bungad, napahinto siya. Sa loob ng kuweba, sa pinakaloob na bahagi na natatamaan ng mahinang liwanag, may nakaukit sa sahig na simbolo, malaki at bilog, yari sa lumang bato. At sa gitna nito, may patungan na tila inukit para sa isang bagay na bilog. Kasing laki ng... Dahan-dahang napatingin si Roberto sa anting-anting sa kanyang dibdib. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Duwende. Mahina ang sagot ng nilalang. Oo, nanlaki ang mga mata ni Roberto. Ito ba ang sinasabi mong susi? Tahimik na tumango ang duwende. At sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang sanggol sa kanyang mga bisig. Unti-unti itong dumilat. At sa loob ng kuweba, may kung anong matagal nang natutulog ang tila nagsimulang magising. Hindi agad nakagalaw si Roberto. Nakatayo siya sa bungad ng kuweba, nakatitig sa lumang simbolong nakaukit sa sahig. Ang hugis nito ay bilog na may mga guhit na paikot. Mga markang hindi niya maintindihan, ngunit tila pamilyar sa kung anong bahagi ng kanyang pagkatao. Sa kanyang dibdib, ang anting-anting ay patuloy na tumitibok. Labdab, labdab, labdab. Parang tumatawag. Mahigpit niyang niyakap ang sanggol, ngunit napansin niyang ang bata ay mulat na. Tahimik na nakatingin sa loob ng kuweba na para bang kilala nito ang lugar. Duwende, paus na bulong ni Roberto. Anong mangyayari kapag inilagay ko to dyan? Dahan-dahang lumapit ang maliit na nilalang sa kanyang tabi. Magigising ang bantay. Nanlamig ang batok ni Roberto. Anong klaseng bantay? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, tumingin ito sa kailaliman ng kuweba, tila may iginagalang. Isang kapangyarihang matagal nang nagbabantay sa hangganan ng mundo ng tao at ng mga nilalang sa dilim. Napahigpit ang hawak ni Roberto sa anting-anting. Sa labas ng kuweba, may dumaan na malamig na hangin. At kasabay noon, may mahinang ungol mula sa paanan ng bundok. Malayo, ngunit malinaw. Hindi pa rin umaalis ang mga humahabol. Kung hindi ko ilalagay? Tanong ni Roberto. Mahina ang sagot ng duwende.
Patuloy silang lalapit hanggang mahanap nila ang paraan. Napapikit si Roberto sandali. Pagod na siya. Gutom, takot, nalilito. Ngunit nang maramdaman niya ang maliit na kamay ng sanggol na bahagyang humawak sa kanyang damit, may kung anong tumibay sa loob niya. Dahan-dahan siyang lumakad papasok ng kuweba. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang tibok ng anting-anting. Ang hangin sa loob ay malamig at may amoy ng lumang lupa at bato. Pagdating sa gitna ng simbolo, napahinto siya. Ang patungan sa gitna ay eksaktong-eksakto sa laki ng anting-anting. Parang matagal na itong hinihintay. Ngayon, mahina ngunit mariing sabi ng duwende. Huminga ng malalim si Roberto. Unti-unti niyang hinubad ang anting-anting sa kanyang leeg. Sa sandaling nahiwalay ito sa kanyang balat. May dumaan na malamig na kilabot sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya umatras. Maingat niyang inilapit ang anting-anting sa patungan. Sa labas ng kuweba, biglang lumakas ang ungol ng mga nilalang. Parang naramdaman nila ang ginagawa. Nanigas ang panga ni Roberto. At sa wakas, inilapag niya ang anting-anting sa gitna ng sinaunang simbolo. Sa loob ng isang tibok ng puso. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, sumiklab ang liwanag mula sa sahig ng kuweba. Hindi marahas, hindi nakakasilaw, ngunit malalim at buhay. Nayanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Napaatras si Roberto. At mula sa kailaliman ng kuweba, may mabigat na paghinga na unang beses nilang narinig. Tuluyan nang nagising ang matagal nang natutulog. Umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba ang mabigat na paghinga. Hindi ito tulad ng hayop. Hindi rin tao. Ito ay malalim, sinauna, at tila may bigat ng maraming taon na pagkakahimbing. Nanigas si Roberto sa kinatatayuan. Ang liwanag mula sa simbolo sa sahig ay patuloy na lumalakas, gumuguhit sa mga dingding ng kuweba at nagpapakita ng mga ukit na kanina ay hindi niya napansin. Mga lumang marka ng mga bilog, bituin at anyong tila nagbabantay. Sa kanyang tabi, ang duwende ay nakayuko ng bahagya. Hindi sa takot, kundi sa paggalang. Duwende! Paos na bulong ni Roberto. Ano yon? Bago pa makasagot ang maliit na nilalang. Muling umuga ang lupa. Mas malakas. Mula sa kailaliman ng kuweba, unti-unting may gumalaw sa dilim. Una, dalawang matang kumislap. Hindi mapula tulad ng mga humahabol sa kanila, kundi kulay ginto, maliwanag. Tahimik ngunit mabigat ang presensya. Napaatras si Roberto ng kusa. Ang sanggol sa kanyang mga bisig ay hindi umiyak. Sa halip, tahimik itong nakatingin sa kung anong papalapit. Unti-unting lumabas mula sa anino ang bantay. Malaki ang katawan nito. Mas mataas pa sa tao kapag tumindig. Ang anyo ay tila pinaghalo ng tao at sinaunang nilalang ng gubat. Balot ng magaspang na balahibo ang mga braso, ngunit ang muka ay may talinong hindi pangkaraniwan. Ang mga mata nitong ginto ay diretsong tumitig kay Roberto. At pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses ay malalim, parang nagmumula sa mismong bato ng bundok. Matagal kitang hinintay. Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Ako? Dahan-dahang tumango ang sinaunang bantay. Dala mo ang dugo ng mga unang tagapagbantay. Parang tumigil ang paghinga ni Roberto. Sa kanyang likuran, marahang nagsalita ang duwende. Iyan ang hindi ko pa nasasabi sa iyo ng buo. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang umalingaw-ngaw mula sa labas ng kuweba ang sabay-sabay na ungol ng mga nilalang. Mas malakas, mas galit, mas desperado. Parang nararamdaman nilang may nagbago. Bahagyang napalingon ang sinaunang bantay sa bungad ng kuweba. Nagdilim ang mga mata nitong ginto.
Sila ay papalapit. Humigpit ang yakap ni Roberto sa sanggol. Akala ko hindi sila makakalapit dito. Mahina ngunit mabigat ang sagot ng bantay. Hindi sila basta makakapasok, ngunit kapag dumami pa sila, hindi na nito tinapos ang pangungusap. Naramdaman iyon ni Roberto. Hindi pa tapos ang panganib. Muling bumaling sa kanya ang bantay. At ngayon, tagapagmana, sabi nito, kailangan mong pumili. Nanuyo ang lalamunan ni Roberto. Pumili ng ano? Ang mga matang ginto ay kumislap. Kung ikaw ba ay tatayo bilang bantay o tatakas habang may oras pa. Sa labas ng kuweba, lalong lumakas ang ungol ng mga nilalang. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Alam ni Roberto na ang susunod niyang desisyon ang magtatakda ng kapalaran ng bata at ng kanyang sariling dugo. Hindi agad nakasagot si Roberto. Ang dibdib niya ay mabilis ang pag-angat baba habang nakatitig sa sinaunang bantay. Sa paligid nila, ang kuweba ay patuloy na may mahinang pagyanig at mula sa bungad ay pumapasok ang malamig na hangin na may dalang mga ungol ng mga nilalang sa labas. Tahimik ang sanggol sa kanyang mga bisig. Parang naghihintay. Parang nakikinig. Tagapagmana. Muling wika ng bantay, ang tinig ay mabigat ngunit hindi nagmamadali. Ang landas na pipiliin mo ay hindi na mababawi. Napapikit sandali si Roberto. Sa isip niya ay bumalik ang lahat. Ang kanyang kubo, ang tahimik na buhay sa bukid, ang mga taon ng pag-iisa. Maaari pa siyang tumalikod. Maaari pa siyang umalis habang may pagkakataon. Ngunit nang maramdaman niya ang marahang paggalaw ng sanggol sa kanyang dibdib, may kung anong tuluyang tumibay sa loob niya. Dahan-dahan siyang dumilat. Mas malinaw na ngayon ang kanyang mga mata. Hinding-hindi ko iiwan ang batang ito. Mahina ngunit buo niyang sabi. Tumahimik ang kuweba. Maging ang duwende ay hindi gumalaw. Unti-unting tumango ang sinaunang bantay. Kung gayon, tinatanggap mo ang panata. Humigpit ang hawak ni Roberto sa sanggol. Anong kailangan kong gawin? Sa labas. Biglang may malakas na kalabog sa bungad ng kuweba. Parang may malalaking katawan na sumubok lumapit sa hangganan. Nagdilim ang mukha ng bantay. Wala na tayong oras. Mabilis itong lumapit sa sinaunang simbolo sa sahig kung saan nakalapat ang anting-anting. Roberto, mariin nitong sabi, kunin mo muli ang susi. Hindi na nagatubili si Roberto. Maingat niyang ibinigay saglit ang sanggol sa duwende at agad na kinuha ang anting-anting mula sa patungan. Sa sandaling nahawakan niya ito, may malakas na alon ng init ang dumaloy sa kanyang katawan. Napasinghap siya at sa unang pagkakataon, may mga larawang kumislap sa kanyang isipan, mga lalaking nakasuot ng lumang kasuotan. Mga bantay na may hawak ding mga anting-anting. Isang sinaunang panata. Napaatras siya sa gulat. Anong? Naalaala ka na ng dugo mo, sabi ng bantay. Sa bungad ng kuweba, may matalim na kalmot ang umalingaw-ngaw sa bato. Mas malakas kaysa dati. Mas malapit. Humigpit ang boses ng bantay. Makinig kang mabuti, Roberto. Ang kapangyarihan ng anting-anting ay hindi lamang ilaw. Ito ay panawagan. Nanuyo ang lalamunan ni Roberto. Panawagan? Kanino? Ang mga matang ginto ng bantay ay kumislap. Sa mga natutulog pang bantay at sa kapangyarihang nasa loob mo. Sa labas, sabay-sabay na umungol ang mga nilalang. Ngayon ay puno ng matinding galit. Bahagyang umiyak ang sanggol. At sa gitna ng lumalakas na panganib, unti-unting naunawaan ni Roberto. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pagtakas. Ito ay simula ng kanyang pagiging bantay. Umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba ang malalakas na kalmot mula sa bungad.
Hindi pa nakakapasok ang mga nilalang, ngunit malinaw na sinusubok na nila ang hangganan. Ang bawat dagundong ay nagpapayanig sa sahig ng kuweba. Mahigpit ang hawak ni Roberto sa anting-anting. Ang init nito ay hindi na lamang init. Ito ay tila apoy na buhay sa kanyang palad. Sa kanyang tabi, ang duwende ay nakatingin sa bungad ng kuweba, handa ngunit bakas ang pag-aalala. Samantala, ang sinaunang bantay ay tuwid na nakatayo. Mabigat ang presensya, tila mismong bundok ang kanyang sandigan. Roberto, mariin nitong sabi, oras na. Napatingin si Roberto. Para saan? Ang mga matang ginto ng bantay ay tumitig ng diretso sa kanya. Para gisingin mo ang nasa loob mo. Sa labas, may malakas na dagundong. May isang mahabang braso ang biglang sumungaw sa bungad ng kuweba. Maitim, payat, at may matutulis na kuko. Huminto ito sa mismong hangganan na para bang may hindi nakikitang pader na pumipigil dito. Ngunit patuloy itong nagtutulak. Unti-unti. Pinipilit. Napahigpit ang panga ni Roberto. Hindi sila titigil, bulong niya. Hindi nga, sagot ng bantay. Kaya ikaw ang titindig. Huminga ng malalim si Roberto. Sa kanyang isipan ay muling kumislap ang mga larawang kanina niya nakita. Mga bantay na may hawak na liwanag, nakaharap sa dilim ng walang pag-atras. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Inabot niya ang sanggol mula sa duwende at muling niyakap ito ng mahigpit. Pagkatapos, itinaas niya ang anting-anting. Sa una, mahina ang liwanag. Ngunit ipinikit niya ang mga mata. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya pinigilan ang takot. Hindi niya rin ito tinakasan. Sa halip, tinanggap niya. Kung ito ang tadhana ko, mahina niyang sabi, tatayo ako. Sa sandaling iyon, sumiklab ang anting-anting. Mas maliwanag kaysa lahat ng nauna. Ang liwanag ay kumalat sa buong kuweba, gumapang sa mga dingding at umabot hanggang sa bungad. Napasinghal ang mga nilalang sa labas. May sunod-sunod na ungol ng sakit at galit. Ang maitim na braso sa bungad ay biglang umurong, tila nasunog sa hindi nakikitang apoy. Ngunit hindi doon nagtapos. Sa loob ng kuweba, ang sinaunang simbolo sa sahig ay muling nagliwanag. At sa malayo, sa kailaliman ng bundok, may mga sagot na pagyanig. Parang may iba pang nagigising. Nanlaki ang mga mata ng duwende. Hindi lang isa. Tahimik na tumango ang sinaunang bantay. Ang panawagan ay narinig. Hingal na ibinaba ni Roberto ang anting-anting, ngunit ang liwanag sa kanyang paligid ay hindi tuluyang nawala. Sa labas ng kuweba, ang mga mapupulang mata ay isa-isang umurong sa dilim. Hindi pa tapos. Ngunit umatras sila. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabing iyon, may pag-asa. Mahigpit na niyakap ni Roberto ang sanggol. At sa kanyang dibdib, malinaw na niya ngayon ang panata na kanyang tinanggap. Hindi na siya basta magsasaka. Siya na ngayon ang bagong bantay. Wakas.